Good morning! So, nahatid ko na si Alex sa nursery at sobrang lakas po ng ulan. Sobrang lakas. Buti na lang, kanina, nung hatid ko si Alex, wala pang ulan. Kasi nagpark ako malayo dun sa entrance nila. And kung ganito kalakas yung ulan, basang-basa talaga siya. Kasi maglalakad kami. At buti na lang, thank God. At nung umulan, nasa sasakyan na ako pa uwi. So, ngayon, ang gagawin ko, ikakabit ko itong dashcam. Kasi, hindi na dumidikit ito eh. Natanggal siya. Ayan. So, ikakabit ko siya ulit. Bumili ako ng adhesive tape. Asan na ba yun? Ito. Adhesive tape. Tsaka suction. So, tingnan ko muna kung anong mas maganda. So, ito na guys. Nandyan na siya. Nakakabit na. Nandyan pa rin yung tape niya. Tapos, nilagyan ko ng tape din dito. So, maglaba tayo ngayon ng mga itim. Galing ako kanina sa M&S. Bumili ako ng nakita ko doon na something pwede kong ipangregalo. British, ano ba yun? Car. British car na tin can. Ang hirap i-describe. Basta mapakita ko na lang mamaya sa taas. Andito na si Alex. Sinundo ko siya kanina. After kong sunduin siya, sakto naman din yung kanyang therapy, speech and language therapy. So tapos na rin siya mag-speech and language therapy. Dito sa bahay namin ginanap. At ayun, 1 hour po yung kanyang speech and language therapy. Tapos basically in-observe lang siya, and then tinignan kung paano kami yung paano yung conversation namin, paano ko siya in-encourage magsalita, basically ganun. And then bibigyan niya ako ng mga hints, paano gagawin next time. So, sabi niya, next time daw, pwede namin gamitin yung pictures ulit. So, lagi niya ako na-encourage na gamitin yung mga visuals para kay Alex. Sabi ko, ayoko lang talaga visuals kami. Dahil, ayoko mag-visuals kami dahil nagsasalita naman si Alex. Yun nga lang, tinatamad siyang magsalita. Kaya, sabi naman niya sa akin, it would not discourage Alex to speak. Ang sabi niya, it would just help him to express himself. Okay. Sabi ko sa kanya, I think it's much better kung bibigyan ko siya ng picture. Halimbawa, si Alex nasa rocking horse or yung mga ginagawa niya, and then sabi niya sige, then I can print it out and lalaminate niya, and then we can use it here. So at least next time kung may gusto si Alex, tutulungan niya yung picture na yun. Like for example, he wants to play sa rocking horse niya, or he wants to do piggyback, other sensory play. I don't know what you call it actually. Pero, yung mga ganon. So, sabi ko, sige. Yun na lang, gagawin ko. Sasabi ko sa kanya, and then, she will print it out. Tapos, sa nursery, binigyan kami nito. Para doon sa Father's Day. Gawa doon ni Alex. No, actually, hindi naman talaga gawa ni Alex. Siyempre, hindi naman ganito yung sulat kamay ni Alex, diba? I think siya lang yung nag-color, ganyan. At ang nakasulat dito, if daddy can't fix it, no one can. I think mali ito kasi, if daddy can't fix it, mommy can. Dahil si mommy ang gumagawa ng mga DIYs dito sa bahay. Ang cute. So, meron siyang lagari. Screwdriver.
ano ba tawag dyan? Hammer. Diba? Ayan. So, nag-color si Alex, I think. Ikaw ba nag-color nito, Alex? Or someone else? That's for Daddy. And this one as well. Baka, is this your handprint? Hindi ako sure. This one, siguro na nagsulat niya. To Daddy, Happy Father's Day, lots of love, Alex. And, sabi ko na nga ba, tama ako. Merong sipon yung kanyang picture. Sinabi ko sa previous na video na yung picture niya, meron siyang sipon. Okay, do you want to say something, Alex? Meron ngang sipon si Alex. So, inedit yan. Inedit po yan. Meron may sipon. Inedit nung photographer. Kaya, maging maganda yung pictures niya. Pero yung mo, kung ito yung picture na iyahang ko, diba? Wow naman siya. Parang, ang makikita niya, ganyan. Ay, ang ganda sana ng picture ko kaso may sipon. Tapos, ito wala. Pero itong dalawa, na maganda kuha niya. Yun yung meron. So, papakita ko sa inyo yung difference. Ito yung merong sipon. Ito yung wala. O, di ba? Natanggal ng photographer. Okay. Ito pong tatlo na to, 20 pounds siya. So, dito po sa UK, yung mga photographer pupunta sa nursery, tapos pinipicture nila yung mga bata. Although, sasabihan kami in advance yung mga parents na merong photo day. And, for example, Christmas yung theme. So, pwede namin silang bigyan ng outfit na pang Christmas, ganun. So, this time, wala naman. I can't remember kung ano yung sinabi, pero wala, photo day lang. I don't think that there was a theme. Kaya, yung photo ni Alex, yung kanyang, yung kanyang damit, ganyan lang. So, naka-polo shirt lang siya. And then, yun, I wasn't expecting na bibigyan siya ng toga. Kaya, yun, I love it. I really love it. Na nakatoga siya. And then, so, ipa-purchase namin sa online yung mga gusto naming packages. So, yung kinuha ko, yung second sa pinakamura. I think may 10 pounds. And then, 15 pounds, I think, pinakamura. And then, ito, 20 pounds. 3 copies. So, iba-ibang pictures niya yung kinuha ko. 3 copies. And then, sabi ko, after kong isend to, after ko i-purchase to online, sabi ko, in-email ko yung, yung photographer, sabi ko sa kanya, I think merong sipon si Alex sa pictures. Kasi meron siyang watermark. So, hindi ko talaga siya ma-identify kung meron nga. Pero, I can see the may something. So, sabi ko, baka pwedeng pakitanggal bago i-print. And then, sabi niya, yung, it goes to the printer company. So, after I purchase it online, it goes to the printer company. And, hindi na yun mai-edit. Kaya, ang ginawa niya, in-edit niya on his computer. And then, he sent me the soft copy for free. So, ang galing kasi free. Kaya ako nakapag-print nito. Kasi binigyan niya ako ng soft copy nito. And, yun. Buti na lang. So, yung binigyan niya sa akin soft copies, itong 3 photos na binili ko din. Kaya okay lang. Magka-freebie na yun. I think he has maybe 7 and 8 pictures taken. 3 lang yung binili ko. And, ayun.
Mahal din yung iba. Kunwari soft copy yung bibilin mo, lahat for all those pictures na they took, it would cost about 50 pounds. Kung soft copy lang, walang printed. Tapos meron iba naman na depende sa mga sizes, ganyan. Matataas na yung amount, yung prices. At kumbaga nakalibre ako sa kanya dahil tinanggal niya yung sipon ni Alice. So, dahil nakalibre ako ng soft copy. Kaya, I'm grateful na yun yung nangyari. At least, napalakihan ko pa siya ng mas malaki dun sa 20 pounds. Actually, ito po, 12 pounds po each. Yung ganito kalaki, 12 pounds. So, sa kanila, 20 pounds, tatlo. What do you think? Yun yung presyo. And then yung punta nila doon, free yun syempre kasi kikita siya doon eh. Kumbaga, pag alam niya na yung mga parents, bibili nila yung mga pictures. So, meron siyang kita doon. Pero we didn't pay him. We just paid the printouts. Ayan. Si Alex tuwang-tuwa dun sa timer ng video. Lilipat sana ako pero dahil tumitingin siya, okay, never mind. Bumili ako kanina sa The Range. Like I said, di na ako nakapag-videos doon kasi may kausap ako sa phone, si Cindy. Ito, I think 149, 1 pound and 49 each. Bumili ako para ng same size para mas top up ko siya. Kasi iba-iba yung mga sizes ng containers ko dito. Also, I bought a dish drainer. Pakita ko sa inyo. Ang presyo nito is $19.99. Yellow yung manga, guys. So, good choice. Bihira lang din kasi ako makakuha ng ganitong manga ngayon, lately. Tulad nga yung dati, puti nga yung pag-slice ko, puti. Super asim. Ganito ko siya binabalatan. Hindi ako ganito magbalat before. Ay, siomay. Ganito ko siya ngayon binabalatan kasi kailangan ko siyang i-cut for Alex. And ayoko naman hawakan yung meat. Yung mangga. O, di ganyan. Sinawakan ko lang siya dyan. Diba? Parang malinis. Ay. Kasi, binibigay ko siya kay Alex ng na hiwa-hiwa na. So, ganyan ako maghiwa. Kakaiba, no? Huwag niyo ako pagtawanan. Diba? Sayang, hindi ko na-videoan kung paano niya kinain yung mango. Tinuturuan ko siyang gumamit ng fork dahil fingers lang lagi yung ginagamit niya. And, di ba, pag hawak-hawak mo yung mangga, medyo malagkit. And, tinuturuan ko siya para naman matuto na rin siyang gumamit ng utensils. And, I think, ito ang good practice. Dahil, ito lang naman yung kinakain niya na pwedeng itinidor. So, try natin videohan siya. Okay. So, you pick up the fork like this and eat it. Oh, no. Only one hand. Good boy. Ano ba yan? Okay, let's do it again. Practice tayo. Good boy. O, diba? Practice kami. One more. More mango, please.
Good boy. Oh, more mango please. Pa-practice po kami dahil hindi siya gumagamit ng cutleries. So, magandang naka-video siya para makita namin yung first time yan na gumagamit ng cutleries. Okay. Yung kamay niya na to laging gumagalaw eh. Kaya nahawakan ko. Okay. I'll just help you pick it up. Ay, ano pala. Tusukin. And then, you can make it subo. Put it in your mouth. Wait. Good. Wow, well done. Okay. Can you do it yourself? Uh-oh, ginagamit niya yung finger niya again. Okay, don't use it. Yes. Well done. Okay, another one. Oh, no. Don't use it. Oh. Okay. Let's see. Oops. Diba? Hindi niya mapigilan. Okay, eat it. Sige, tingnan natin kung kakainin niya. Up. Hold it here. Well done. Good job. Okay, one more. Oops. All right. Okay, hayaan ko na lang siya. Tingnan natin kung gagawin niya. Ayan, kinukuha niya. Ah! No! I said, pag hindi mo pa rin talagang, gagabayan. Yung automatic yung kamay niya na isusubo niya. Nag-automatic yung finger niya na yun ang susubo. Hindi niya gagamitin yung kanyang fork. So, kailangan kong hawakan yung isa niyang kamay. Well done, you're doing great. So, we got a package. Let's open the box. Hang on. Mommy's gonna open. It's very sharp. Okay. Alex, are you not excited on this one? Ito yung ginagamit nilang paper. Ay. Wala na silang budget. Wala nang nakasulat na Whirlies. So, itong laman nitong envelope is label. Para return label. Oo. Nilagyan na nila ng ganito. Scan to share your unique referral link. Dati wala niyan eh. Saka yung label nila na pinapapakita. Okay. Yung aming 1-year subscription matatapos ng September. After that, hindi na ako mapupuntin. So, we open it. Mas maliit ngayon yung box. Okay, let's see what's in this bag. Uy.
blocks lang niya. Ito, 10, ganun. Ito, 1. Basta ganun. Para siyang number blocks. And then, meron tayong clock dito. Sleep na. And then, wake up. Wake up, little owl. This is the clock. You can tell the time. What time is it? It's 6. 6. Oh, 12. Very good. What time is it? It's 8. Oh, 12. very good. This one, what time is it? It's 3:45. 3:45. How about this one? Short. 9. This is short hand. 9:15. How about this one? It's 9. 9:30. 30. Very good. This one. It's ayaw na niya. Okay, fine. And then, meron tayo ganyan. Ito yung mga maliliit na bits. Meron tayong London bus shop. Ito. And then yung mga pieces. And eto, nanghiram din ako nito. I'm not sure kung kailan namin siya magagamit. Kasi it's been raining. Not really summer. Parang yung weather niya is spring pa din. And then, meron tayong cash register. And lastly, the book. The Detective Dog. Ayun. Hindi ako masyadong kumukuha ng book doon kasi bukod sa susulatan lang ni Alex, yung mga books siya kasi sinusulatan lang niya. Baka mamaya, di ba, pag suli ko, sabihin nila ba't may sulat. Mukha pa naman siyang bago. Bukod sa susulatan niya, hindi pa siya, wala na siyang interest sa pagbabasa. Anyway, kinuha ko lang yan para makompleto ko yung tokens ko na 160 tokens in a month. And I think ito 7 tokens. Mas maliit yung tokens ng book. Okay. Now, I'm gonna put away this one. Ilalagay ko siya sa shed. Until next time na soli na namin siya. Ito pa rin yung gagamitin kong box. Ayan. Diba sabi ko last time, di na gumagamit ng bubble wrap dito? Ito yung ginagamit nila. Papel. So, si Alex po, yan. May interest siya sa toys. Pagkabago. After nyan, wala na. And this one, more interested siya kasi nakikita niya yung numbers. I'll show you. May numbers siya nakikita. 5, 10, 25. Kaya, fixated siya dyan. And of course, this one. Dahil may numbers din. Marunong na siya magbasa ng clock. No sale. Sale. Clear. Dapat may coins dito, 'di ba? Ano 'yun? Ano yung lalagay mo dito? I think meron to before coins. Tapos ihuhulog mo siya dito. Kasi, pag hulog mo dito, mapupunta siya dito. Di ba ganun yun, Alex? But, we don't have anymore. That's it eh. Or,
Is it here? Under here? We will figure out later. But it's not in this bag. Tama ba? Pantay-pantay naman sila. So, kompleto siya. Ayan na yung kanyang driver ng bus.